Narinig mo na ba ang tanong na yon sa isip mo? Yung tipo na gusto mong i-search ng madaling araw kapag walang nakatingin? Yung tanong na hindi mo kayang itanong ng malakas sa doktor mo o kahit sa best friend mo? Oo, at ang masama pa kapag sinubukan mong maghanap, makakahanap ka ng sobrang daming sagot na walang saysay. O kakaunting sagot na may pakiramdam na hinuhusgahan ka kaya agad mong isasara ang tab. Natatapos na yun ngayon dahil ginawa ang video na ito para sa'yo. Para sa sandaling ito, para sa duda na matagal nang gumugulo sa isip mo. Ako si Dr. Rose Padilla, doktor na dalubhasa sa urology at kalusugan ng lalaki. Sa mga taon ko sa klinika, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nakita ang mga lalaking papasok sa aking opisina na may tingin na gustong magtanong pero hindi alam kung paano sisimulan. At halos palagi kapag sila na ang nagsalita, ang tanong ay tungkol sa mga bagay na ating tatalakayin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nag-like sa video na ito at hindi pa nakasubscribe sa channel, gawin mo na ngayon. Dito mo makikita ang uri ng impormasyon na bihirang maipaliwanag ng mga doktor ng maayos sa klinika, walang paligoy-ligoy, walang paghusga at may buong katotohanan na sinasabi ng agam. Pag-uusapan natin ang masturbasyon at cancer sa prostata. Oo, diretso na. Walang euphemismo. Walang nahihiyang ngiti dahil ito ay seryosong usapin sa kalusugan. May seryosong mga pag-aaral. At karapat-dapat kang makatanggap ng seryosong sagot. Una, unawain natin kung ano ang prostata para sa mga hindi pa sigurado. Ang prostata ay isang maliit na glandula kasing laki ng isang nugo na matatagpuan sa ibaba ng pantog sa mga lalaki. Ito ang gumagawa ng bahagi ng seminal fluid na nagdadala sa tamod. Mukhang simple ba? Pero ang maliit na glandulang ito, ang responsable sa isa sa pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki sa buong mundo. Isa sa pinakamalaking mito ay ang aktibidad sa sex kabilang ang masturbasyon ay nagdudulot daw ng cancer sa prostata. Narinig mo na ba yon? Halisin natin agad ang ideyang iyan dahil walang batayan sa modernong agam. Pero lalampas pa tayo dyan dahil mas kawili-wili ang kwento kaysa sa simpleng hindi ito nagdudulot. Sa loob ng maraming taon, ang mga mananaliksik ay nagtaka tungkol sa posibleng connection sa pagitan ng ejaculation at kalusugan ng prostata. Ang lohika noong una ay mukhang makatwiran. Ang prostata ay kasangkot sa ejaculation. Kaya kung mas aktibo ito, may epekto ba itong mabuti o masama? Nagbunga ito ng mga dekadang pag-aaral at ang mga resulta ay nagsimulang tumuro sa direksyong nagulat sa marami. Noong 2004, isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Association ay sumunod sa halos 30,000 lalaki sa loob ng maraming taon at natuklasan ng isang kawili-wiling bagay. Ang mga lalaking nag-ejaculate ng mas madalas sa buong buhay, partikular ang 21 o higit pa beses kada buwan ay may kapansin-pansing mas mababang panganib na magkaroon ng cancer sa prostata kumpara sa mga mas bihira 21 beses sa isang buwan para may reference ka. Kasama rito ang pakikipagtalik, masturbasyon at nocturnal emission. Lahat ay binibilang. Nagpatuloy ang mga pag-aaral. Noong 2016, ang mga mananaliksik mula sa Harvard University ay nag-publish ng mas malalim na follow-up sa parehong grupo. Ngayon ay may data ng halos 18 taon. Nanatili ang mga resulta at lalong lumakas pa. Ang mga lalaking nag-ejaculate ng madalas sa buong pagtanda ay may kapansin-pansing mas mababa ang panganib, lalo na sa mas agresibong uri ng cancer. Pero huwag muna magsaya. Bago mo gamitin ito bilang dahilan sa anumang bagay, so kailangan nating unawain kung bakit ito nangyayari. Mula sa pananaw ng biology, ang pinakatinatanggap na teorya ngayon ay tinatawag na theory of stagnation. Ang ideya ay ganito. Ang prostata ay gumagawa at nag-iipon ng mga fluid, secretion at substance sa paglipas ng panahon. Kung mananatiling nakatingga ang mga ito ng matagal nang hindi na ilalabas, ang mga substance na maaaring nakakairita at posibleng carcinogenic ay mananatiling matagal na nakakadikit sa mga silula ng glandula. Ang regular na ejaculation ay parang paglilinis, patuloy na pag-renew ng kapaligiran sa loob na nagpapababa ng exposure ng mga silula sa mga mapanganib na substance. May isa pang hypothesis na may kinalaman sa oxidative stress. Tuwing mga silula sa kapaligirang may pamamaga o may naipon na dumi ay mas malamang na mag-mutate. Ang pagpapanatiling aktibo ng glandula ay nakakatulong sa mas malusog na kapaligiran ng selula. Mahalagang paalala na bihirang sabihin ng iba. Ang correlation ay hindi causation. Ito ay basic sa epidemiology. Pero nakakalimutan ng karamihan, kapag binabasa ang balita sa kalusugan, ang
Katotohanang mas madalas mag-ejaculate, ang mga lalaki ay may mas mababang cancer sa prostata ay hindi nangangahulugang ejaculation, mismo ang direktang sanhi ng proteksyon. Posibleng ang mga lalaking mas malusog sa pangkalahatan, mas magandang diet, mas kaunting stress, mas aktibo sa ehersisyo ay mas aktibo rin sa sex at mas protektado laban sa cancer. Walang pag-aaral na seryoso na nagsabing ang masturbasyon ay nagdudulot ng cancer sa prostata. Wala. Isa. Kung may nagsabi niyan sa'yo, siguradong mito lang na walang batayan sa agham ang inuulit niya. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na talagang nagpapataas ng panganib ng cancer sa prostata dahil ito rin ay mahalaga at bihira pag-usapan. Ang edad ang pangunahing faktor. Pagkatapos ng 50 taong gulang, tumataas ng husto ang panganibalo na pagkatapos ng 65. Kung bata ka pa, hindi ito dahilan para mag-relax. Pero mahalagang malaman kung kailan dapat maging mas aktibo sa pag-monitor. Ang namamana ay mahalaga rin. Kung ang iyong ama, kapatid o tiyuhin sa ama ay nagkaroon ng cancer sa prostata, mas mataas ang iyong panganib. Dapat sabihin mo ito sa doktor mo at mapabilis ang pagsisimula ng mga pagsusuri. Ang diet ay may malaking papel. Ang diet na mataas sa taba ng hayop, processed meat at mababa sa gulay ay nauugnay sa mas mataas na panganib. Sa kabilang banda, ang diet na may maraming lutong kamatis, may L-Copine, isda na may omega-3 at cruciferous vegetables, tulad ng broccoli at cauliflower, ay madalas na lumilitaw bilang posibleng protektibo. Ang obesity, lalo na ang taba sa tiyan ay factor din. Ang adipose tissue ay nakakaapekto sa hormonal environment na maaring magsulong ng paglaki ng tumor at may isang bagay na halos walang binabanggit, ang kawalan ng ehersisyo. Ang totoong mga lalaking physically active ay patuloy na may mas mababang rate ng cancer sa prostata. Tungkol naman sa diagnosis, ang PSA test ay isang simpleng blood test na sumusukat sa antas ng protina na ginagawa ng prostata. Ang mataas na antas ay maaaring magpahiwatig ng impeksyon, benign enlargement o cancer. Madali, mura pero maraming lalaki ang umiiwas dahil sa takot. Malaking pagkakamali iyon. Ang digital rectal exam, touch rectal ay mahalaga rin. Nagbibigay daan ito sa doktor na suriin ang laki, texture at posibleng abnormalidad. O saglit na hindi komportable. Hindi ka nito sasaktan. At nakapagligtas na ito ng maraming buhay. Ang magandang balita kapag na-detect ng maaga, napakataas ng tansang magamot, mahigit 90% survival rate sa 5 taon para sa early stage. Ang problema ay kapag huli na. Kaya kung ikaw ay mahigit 40 taong gulang o mahigit 40 na, may family history at matagal ng hindi nagpa-check up sa urologist, ito na ang iyong senyales ngayon na bukod sa posibleng proteksyon sa cancer sa prostata, ang regular na aktibidad sexual ay nauugnay din sa mas magandang kalusugan ng puso, mas kaunting depression at anxiety, mas magandang tulog at mas mahabang buhay. Ang aglalong nagpapakita na ang sobrang kahihiyan at guilt sa normal na sexual na pag-uugali ay may tunay na masamang epekto sa kalusugan. Ang mga lalaking lumaki na nahihiya sa normal na bagay tungkol sa sex ay madalas umiiwas sa doktor, naantala ang mga pagsusuri at napapabayaan ang mga stomas. Kaya kapag nanonood ka ng ganitong video, ginagawa mo ang isang mahalagang bagay para sa iyong kalusugan. Binabali mo ang siklo ng katahimikan. Buod, walang ebidensya na ang masturbasyon ay nagdudulot ng cancer sa prostata. Sa katunayan, may mga konsistenteng pag-aaral na nagbumungkahi na ang madalas na ejaculation ay nauugnay sa mas mababang panganib. Ang tunay na nagpapataas ng panganib ay edad, family history, masamang diet, obesity at kawalan ng ehersisyo. Ang pinakamahusay na proteksyon ay ang maagang pagsusuri. Kung nakatulong sa ang video na ito, i-like mo na ngayon para maabot pa ng iba na nangangailangan. Mag-subscribe ka rin at sa comments, isulat mo kung anong lungsod o bansa ang pinagmumulan mo. Hanggang sa susunod na video, alagaan mo ang iyong katawan